Kaya kayang harapin at haharap kaya kung sakaling ipatawag ng impeachment court doon sa impeachment trial si Sara Duterte? Kasi ngayon pa lang po meron ng debate, meron ng pinag-uusapan. Pag mahina daw ang ebidensya ng prosecutors, ng team prosecutors, ng Kongreso, hindi na kailangang iharap si Sara Duterte ng Defense Council. Yan ang kanilang sinasabi. Ibig sabihin, ang depensa ang magsasabi kung mahina o malakas yung kaso? Gano'n ba yan? Ayan. Ngayon, pag pinakinggan naman natin ang side ng team prosecutor, malakas na malakas daw ang kanilang ebidensya. At gusto nila humarap si Vice President Duterte sa trial. Mayroon pang ang hamon yung kanilang spokesperson si Congressman Adjong. Iharap daw ng Defense Council sa trial itong si Mary Grace Piatos para matanong ng prosecutor at makilala ng taong bayan. Sino ba si Mary Grace Piatos? Yan po yun. So, ibig sabihin, ngayon pa lang, meron ng debate o argumento o magkabilang panig. Ang sinasabi ng kampo, ng kampo ni Vice President, hindi kailangang iharap si Sara sa trial dahil ang tingin nila mahina ang ebidensya. Ang sinasabi naman ng team prosecutor, malakas na malakas ang ebidensya, kailangan ni Sara humarap para madinig ang kanyang depensa kung kapanipaniwala at papaniwalaan ang kanyang kung paano ipagtanggol ang mga ebidensya at testigo na iharap ng team prosecutor. O, di ba? Masarap abangan ito. Ngayon pa lang. Sa June 18 ang pre-trial, ang actual trial, huwag naman sanang mabitin, ay sa July 6. So malapit na. Pero ngayon pa lang, may ganyan ang klaseng debate. May mga ganyan ang klaseng argumento na nagbubungbuan. So akin namang ipinapaliwanag sa inyo. Sino ba ang papaniwalaan natin dito? Ang depensa nagsasabing mahina ang ebidensya o ang team prosecutor na paulit-ulit nila sinasabi ng team prosecutors malakas na malakas ang kanyang ebidensya sa betrayal of public trust at graft in corruption. Threat, destabilization, bribery, unexplained wealth, at yung corruption sa confidential fund. Ayun po yun. So kaya mahalagang mailatag at bigyan ng pagkakataon ng impeachment court ang magkabilang panig. Tapos ang mamamayan, hindi lang ang mga senator judge ang makapagde-decide kung dapat bang mapakinggan o hindi. Pero ako, sa akin, si Sara Duterte, para po sa akin, sarili kong opinion, mas maganda si Sara Duterte ay magbigay ng panahon sa impeachment trial kaysa sa travel siya ng travel na wala namang pakinabang ang taong bayan doon. Travel ng travel, hindi naman natin alam kung para saan yun. Ay itong kasong ito ay mabigat. Gusto niyang maging presidente. Sinabi niya, nag-declare siya na napakaaga. Gusto niyang maging pangulo, tatakbo siya sa 2028. Ay di, linisin mo muna ang pangalan mo rito. Ipakita mo kung gaano kalakas ang ebidensya mo na wala kang kinalaman at argumento mo at depensa mo na wala kang kinalaman. Korupsyon ang pinag-uusapan dito, betrayal of public trust. Paano ka iboboto ng taong bayan kung hindi mo malinis ang isyu ng korupsyon? Hindi mo malinis ang betrayal of public trust, yung kawalan ng tiwala ng mamamayang Pilipino. Yan po ang isyu at kaso. Kaya pag hindi ka humarap, Vice President, yan man ay kagustuhan mo o ayaw ng Defense Council mo, ikaw pa rin ang damage dyan. Ikaw pa rin ang pananagutin at husgahan ng mga Pilipino kung guilty o not guilty pag hindi ka humarap. Pero pag humarap ka, na-justify mo, na ipaliwanag mo sa korte, impeachment court, sa mga senator, judges at sa taong bayan na nagkamali at mali ang mga kaso at ebidensyang pinaratang sa iyo, di papaniwalaan ka. Pero pag totally hindi ka humarap, mag-iiba ang perception, conclusion ng mga Pilipino. Hindi po ito harassment, hindi ko pinangungunahan aking observation at opinion analysis dito ho sa incoming trial. Mahalaga po ito. Hindi lang ito isyong legal,
politikal, kung hindi ito po ay isyong pangbayan. Unang-una, peoples of the Philippines ang may-ari ng pera sa isyu ng korupsyon. Mamamayang Pilipino ang dahilan kung bakit merong betrayal of public trust. Ayaw paniwalaan yan ng mga Duterte, expect natin yan. Pero majority ng mga Pilipino at mga complainant, betrayal ang kanilang argumento. Kawalan at nawalang tiwala sa Office of the Vice President at mismong sa Vice President. Kaya nga, ini-impeach. Yun po ang ibig sabihin ng impeachment. Ang impeachment hindi chismis. Ang impeachment hindi harassment. Ang impeachment ay parte ng proseso, due process, sa ilalim ng saligang batas. Yan po yun. Okay? Kaya abangan ang mga nagsisimula ng argumento tungkol dito. Palagay ko mas magandang pag-usapan ito kaysa sa mga panggugulo sa mga investigasyon sa flood control. Ipaubayan na natin sa ombudsman, ipaubayan na natin sa Sandigang Bayan ang issue ng flood control scam at iba pa. Dito mag-concentrate ang mga senador, magkabilang panig ng depensa at prosecutors at mamamayang Pilipino. Dahil mahalagang ito'y maliwanagan. Kaya bang idepensa o hindi? Kaya bang patunayan o hindi ng magkabilang panig? Yan ang aabangan. Napakaganda po nitong mangyayari ito. At ibibigay ng mga senador ang tamang oras panahon. 3 araw ba sa 1 linggo ang trial? Maghaponan ba ito o mula after lunch hanggang hapon, hanggang gabi? Sa umaga yung regular na trabaho ng senador? Pwede naman ganon. Unang-una, 3 days lang naman ang trabaho ng Senado. Monday, Tuesday, Wednesday sa plenary. O di pwede namang ibigay yung Thursday and Friday. O kaya kung gusto nyo nila gawin nilang sa umaga ang trabaho. Monday, Tuesday, Wednesday na umaga, yung mga regular na trabaho ng Senado. Tapos pagdating ng hapon, 1:00 o 2:00, simula ng impeachment trial. Hanggang gabi, 9:00, 8:00, ganun. Conforme kung kailan matapos ang issue sa isang araw para matapos ito. Kasi hindi ito pwedeng i-delay, hindi pwedeng patagalin, kasi masyado nang matagal ang impeachment na ito, 2024 pa. Kailangan magkaroon na ito ng closure. Guilty ba o not guilty? Malalaman natin yan after trial. Ayun ang mahalaga. Kung panahon ng pag-uusapan, mahaba ang panahon dapat ibigay ng Senado sa magkabilang panig para parehas na makapaglatag. Kaya, Sara Duterte, humarap ka kung wala kang kasalanan. Harapin mo ang bayan sa mga isyong matagal ng pinag-uusapan. Madaling harapin yan kung walang kinalaman. Pero pag nagtago at gumawa ng ibang dahilan, iba ang magiging perception ng mamamayan. Please like and share.